Nako po, ito maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po makabida. Ganito ba talaga ka vindictive po Ito kong leadership po ng House of Representatives mga kabida. Mantakin niyo yung mga kongresista po na hindi ho sumuporta, hindi bumoto, nag-abstain during the impeachment proceedings diyan po sa House of Representatives mga kabida. Tinanggalan po ng kanilang posisyon. Mantakin nyo yan, Akala ko ba nakamove on na po ang lahat dyan po sa House of Representatives dahil unang-una po, na-transmit na po yung articles of impeachment mga kabida against the Vice President, dyan po sa Senado. At ongoing po yung impeachment trial po, ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa pala. Okay? Eto, babasahin ko muna ito kong article ng ang balita ngayon, Alright? Ni-reorganisan ng House of Representatives ang ilang posisyon sa liderato at mga komite kung saan ilang mambabatas na hindi sumuporta, nag-abstain o hindi bumoto sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang natanggal sa kanilang mga pwesto. Okay? Kabilang sa mga inalis bilang Deputy Speaker, si Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Mehan Singson, habang tinanggal din sa iba't ibang leadership at komite positions sina Representatives Ronald Singson, George Daniel Bacobo, Ricardo Cruz, Antonio Ligarda Jr., Maria Vanessa Aumentado, Jose Manuel Alba, Christine Alexi Tutor, Alfelito Bascog, at Arturo Garcia Jr., mga kabida. Samantala si Batangas Representative King Colliantes na bumoto pabor sa impeachment ay itinalaga bilang chairman ng House Committee on Revision of Laws. Ayon. So, kawawa masyado yung mga hindi ho bumoto, nag-abstain. Not necessarily na hindi ho sumuporta. Ito hong nag-abstain, mga kabida, po. Baka meron pong rason. Pero kabilang ho dun sa mga tinanggalan po ng pwesto, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, Okay? Ang tanong ko lang kasi dito, bakit pa kailangan hong gawin nila yon? Kasi unang-una po, tapos na po wala na po sa level po ng House, yung impeachment against the Vice President, nasa level na po sa impeachment court, mga kabida, po. Diba? Dapat magsama-sama ho sila lahat dyan. Kasi unang-una po, nung time na dininig po nila mga kabida itong reklamo against the Vice President, busy-busy itong mga mambabatas na ito May mga impression nga baka napabayaan yung kanilang mga trabaho po, So, maybe it's the high time, mga kabida, para bumawi sila Okay? Dapat alisin po nila itong mentalidad na kapag kalaban po sa politika, hindi ho dapat kabilang sa grupo, Hindi po ganoon. Iisa lang po yung kanilang bituka dyan, mga kabida, sa House of Representatives. Sila po ay mga mambabatas. Dapat magkaisa at hindi ho magkawatak-watak itong mga kongresista po, mga kabida. Dito pa lang sa kanilang ginawa, makikita mo talaga na meron talagang grand design, mga kabida, na impeach itong si Sara Duterte. Walang duda na po yan. Okay? Kasi yun nga may pressure Pinipressure yung mga mababatas na dapat suportahan, bumoto, pabor sa impeachment, ang mga kongresista, Kapag hindi po, yun, mahaharap po sa consequences po, mga kabida. Ito na. Ito na po yung consequences po, Pero sa palagay ko lang po, hindi naman po big deal dito sa mga mababatas na ito, yung pagtanggal ho sa kanilang pwesto po, mga kabida, Kasi unang-una po, nung nagdesisyon po sila, mga kabida, na hindi ho suportahan itong impeachment complaints against the Vice President, hindi bumoto, nag-abstain, alam po nila yung magiging consequences doon Kasi unang-una, meron na pong kumbaga marching order, mga kabida, sa lahat ng mga mababatas to support the impeachment
complaint against the Vice President, ano, mga kabida. Diba? So, alam na po nila na ito yung magiging consequences po, ano, mga kabida na po. Pero nakakalungkot lang po, ano, kasi ang buong akala natin, ano, na nakamove on na po itong mga mambabatas, itong House of Representatives, mga kabida. Dahil, gaya na sinabi ko po kanina, wala na po sa jurisdiction po ng House, ano, itong impeachment ni Sara Duterte, nasa Senado na po eh. So, dapat bumalik po sila sa kung ano po yung kinagisdan po nila at yung original na sitwasyon dyan, ano, mga kabida, ano po. Okay? Which is, ang dapat atupagin po, mga kabida, magkaisa po sila sa pagsusulong po ng mga panukalang batas, ano, para sa mga kababayan natin. Hindi ho maging vindictive. Alright? So, katulad ho ng kasalukuy administrasyon, very vindictive po, ano? Ito ba yung ipinaiiral po ng kasalukuy administrasyon na magiging vindictive sa lahat ng mga kalaban po nila sa politika, ano, mga kabida? Lahat ng mga hindi ho sumuporta sa kanila, ano po? Okay? Buti pa itong Senado. Kasi kahit na po magkalaban po sa prinsipyo, mga kabida, okay? Nahati kasi minority tsaka majority, ano, mga kabida. Binigyan nila yung mga miyembro po ng minority bloc ng mga committee chairmanship. Alright? Pero dito sa House, wala. Kapag hindi ka sumuporta, meaning outcast ka, okay? Tatanggalan ka ng pwesto. Okay? Tatanggalan ka ng posisyon mo, ano? Diba? So, nakakalungkot lang po, ano? Kasi, itong mga taong ito, nagtatrabaho naman po ito, eh. Hindi naman po ito nagbubulakbol po, ano, mga kabida. Kaso lang, because of their, anong tawag dyan, mga kabida, affiliation, okay, at principles, ano, yun. Doon po sila nagkakatalo po, ano, mga kabida. Diba? So, wala po tayong magagawa po doon kung ganun eh. Kasi unang-una po, super majority yan, mga kabida. Diyan po sa House, ano. Walang sino mang pwedeng kumontra sa kanila, ano, mga kabida, ano po. Dahil kawawa yung mga kumukontra po, ano, dahil matatalo sila sa numero, ano, mga kabida, ano po. Okay? Pero, sige lang, para dun ho sa mga tinanggalan po ng pwesto, ang trabaho na lang po kayo. Okay? Hindi para dyan sa House of Representatives, kundi para ho sa inyong mga constituents, sa inyong mga distrito po, ano. Kasi unang-una po, yung mandato po ninyo is hindi naman po para sa House eh. Okay? Yung mandato ho ninyo is para ho sa inyong mga constituents, sa inyong mga distrito na bumoto po sa inyo, ano. Doon kayo dapat managot. Hindi ho sa mga kongresista na kaalyado po ng kasalukuy administrasyon. Alright? Doon ho kayo mananagot sa inyong mga constituents na bumoto po sa inyo, na nagluklok po sa inyo bilang mga representatives po nila, ano, mga kabida, ano po. Sana po, mga kabida, meron pong pagkakataon dyan, ano, sa House na tanggalin po nila yung barrier, ano po. Ibig sabihin, kahit na po nasa opposition, magkaisa pa rin. Hindi ho yung kapag kalaban ka talaga, ano? Outcast ka talaga, ano? Mga kabida. Ito kasi yung impression po, ano, na umiiral, mga kabida, dyan po sa House eh. Hindi ho katulad dyan sa Senado po, ano, na kahit po magkalaban po sila sa prinsipyo, magkaiba po yung kanilang panig, ano, mga kabida. Okay, pero at the end of the day, nagkakasundo. O tingnan mo ang Senate, kahit na po yung mga miyembro po ng opposition, miyembro ng minority bloc, binibigyan po ng committee, ano, mga kabida. Samantalang dyan po sa House, tinanggalan po ng komite. Alright? So magkaiba po yung kanilang pagpapatakbo po sa kanilang institusyon po, ano, mga kabida. Okay? Sana wakasan po nila yung pagiging vindictive. Alright? Dapat magtrabaho na po sila ngayon eh. Dahil tapos na po yung impeachment proceedings dyan po sa House of Representatives. Wala na po sa kanila yung impeachment proceedings po, ano, mga kabida. So, balik sana sila sa trabaho. At sana, hindi po nila pinakialaman kung ano man po yung posisyon ng mga hindi ho bumoto. Kasi unang-una, karapatan po nila yun eh. Okay?
na mag-decide para sa kanilang constituents, ano, mga kabida, ano po. Ang problema lang po dito na iipit po makabida itong mga mambabatas na ito kasi kapag sila po ay sumuporta dito sa impeachment against Sara Duterte, eh malilintikan din sila sa mga constituents po nila, no? Eh dapat sundin nila yung kanilang mga constituents dahil unang-una po, kaya nga sila nilagay dyan eh, because they are representatives of their constituents. Boses ng kanilang mga constituents dapat sundin nila, no? Mga kabida, hindi ho boses o ano man po ang sinabi ng liderato po ng House of Representatives. Pero iba po ang nangyari eh. Itong mga mababatas natin, naging representatives po sila ng administrasyon. Hindi po sila naging representative sa kanilahong mga distrito. Eh dapat ang bumoto po sa kanila, hindi itong mga constituents po nila, kundi itong administrasyong ito. Diba? Oh, what's the use of running, okay, sa kanilang congressional district, mga kabida, kung ang magdidikta sa kanila, hindi ho ang mga constituents po nila, kundi ang administrasyon. Okay? Mga kabida, ano po? Diba? So, yun yung aking pananaw po, ano, mga kabida, hindi ho maganda yung ginawa po ng liderato po ng House, tinanggalan po ng komite, ito hong mga hindi po bumoto, hindi po sumuporta. Sana mag-move on na itong House of Representatives dahil tapos na nga eh yung impeachment proceedings dyan sa House of Representatives. Nasa Senado na po, ongoing na nga yung trial po eh, ano, against the Vice President, ano, mga kabida. So, maybe it's high time na magkaisa na po sila dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, ano, mga kabida. Diba? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw, opinion ho dito, ano, mga kabida? Tama ba itong ginawa po ng liderato po ng House na tanggalan ng mga posisyon, itong mga hindi ho bumoto, hindi sumuporta, nag-abstain during the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte dyan po sa House of Representatives? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.